Good morning mga brad. Mga brad, dumating na yung in-order natin kay Shopee, yung wireless relay. Ngayon i-install natin to kay Gravis. Bali, pagkabili ko sa kanya ay ito, 270. 4 days din bago siya dumating. Kaya yun mga brad. Tapos gumawa ako ng diagram na baga tutok muna tayo dito sa diagram para mas makuha natin kung paano yung pag-install, no. Bali mga brad, ito yung module niya. Ito yun, wireless relay, ito yan. Tapos mga brad, gumawa rin ako ng relay. Maglalagay tayong relay, protection kay module. Ito yun mga brad. Ito yung relay natin. Ito si module, ito si relay. Si switch, meron tayong switch, toggle switch, manual switch to. Ito yung kung tawagin ko manual safety. Para kung nakaparada kayo, naka-manual safety pa rin siya. Naka-off pa rin siya. Ngayon, Brad, dito tayo sa module muna. Brad, bali meron siyang comb, yung gitna. Yan ang gagamitin natin. Hindi pwedeng mawala to. Normally open, ito hindi natin gagamitin ito. Ito lang ang gagamitin natin mga brad. NC, normally close. Tapos positive, negative. Negative, pwede natin i-ground sa body, pwede natin direct sa battery. Yan. Tapos itong switch. Dito tayo sa switch. Bali, 2 linya lang naman yung switch natin. Yan. Dito naman tayo sa relay. Normally, ano siya, pag bumili kayo yung switch, 2 klase kasi ito. Normally closed saka normally open. Normally open ang bibili nyo. Bali, meron siyang number, yan, makikita nyo siya. Meron siyang number 86, 87, 30, yan. Dito na ngayon tayo sa diagram natin ginawa. Tapos ipapaliwanag ko sa inyo kung para saan yung switch, para saan yung relay. Dito muna tayo tumutok sa module. Ito yung module natin, no. Ito. Ngayon ang gagamitin lang natin, normally close. Itong isang linya normally close, didirekta lang natin yan sa pinagputulan ng ignition coil. Depende yun saan nyo lalagay, kung sa side stand na wire o kasi yung Gravis natin pag may side stand, di ba? Pag pinutol mo yung sides, pagka kinat mo isang linya nung wire ng side stand, dito yun siya kukonekta. Tapos yung pinagputulan naman, dito nyo yung kukonekta na papuntang switch. Ayan. Tapos yung isang linya naman ng switch, ipupunta nyo, dadalhin nyo sa common. Ayan, bali dito muna tayo tumutok. Bali mga brad, dito muna tayo tumutok. NC, normally close. Idedirekta nyo, pupunta kayo sa pinagputulan ng, depende yun sa inyo kung saan nyo ilalagay, sa ignition coil o sa side stand. Yung isang linya, puputulin nyo yung isang linya, ikakabit nyo rito. Tapos yung isang linya na yun, yung pinagputulan naman, ikakabit nyo naman dito sa switch. Tapos yung isang linya ng switch, dadalhin nyo sa common. So ayun, tapos na tayo rito, no? Dito naman tayo sa supply ng wireless relay natin. Yung isang linya, i-ground nyo or i-connecta nyo sa battery, negative. Tapos yung positive, dadalhin nyo, i-connecta nyo sa number 30 ng relay. Tapos yung number 87, idedirekta nyo sa battery. Direkta sa battery. Yung number 86 naman, i-ground nyo o direkta sa negative ng battery. Yung isang pin naman, 85,
lalagay nyo yan kung saan mag-o-off yung motor nyo. Halimbawa sa susian. Baga kailangan tong isang linya ito nakakabit sa pag in-off nyo yung motor nyo, naka-off din yung supply dapat. Kung tawagin nila accessory wire, doon nyo siya i-connect para pag nakapatay yung motor nyo, mamamatay itong relay. Pag namatay itong relay, i-off nya rin tong module nyo. Naka-off din tong module. Ulitin ko mga brada. Etong number 85, ikukonekta nyo yan sa susian, sa accessory wire kung tawagin nila. Pwede rin kumuha kayo sa pwede nyo i-connecta to sa park light nyo. Pwede rin doon, pero may nakasindi yun o-on lang yun pag start in-on nyo yung susi. Pwede sa ganun, depende yun sa inyo. Ayan, naka 85 siya. Tapos syempre pagka pinatay nyo yung motor nyo, mawawalan ng supply to, mawawalan ng supply tong relay natin, mawawalan din ng supply itong gadget natin. Ibig sabihin, siya, safe. Kasi hindi siya naka-on. Kasi electronics kasi ito mahirap yung permission naka-on, permission nakasindi. Tapos ang purpose naman nitong switch natin, in case na pumarada tayo, ikakat nyo ngayon tong power. Ikakat nyo to, papatay nyo yung switch. Ibig sabihin, nakakat pa rin yung ignition coil nyo. Kahit buksan na magnanakaw yan, nakapark, kahit buksan niya, hindi niya mapapandar. Kahit mai-on niya yung motor nyo, hindi niya pa rin mapapandar kasi naka-off to. Yun lang kailangan, itago nyo tong switch na to. Baga, nakatago siya. Ulitin ko mga brada, etong toggle switch natin, kung tawagin natin to, manual safety. Ito, baga ito yung automatic safety na pagka yung pwede mo siyang wireless safety natin to ayun. Tapos itong relay na to, protection dito, na para pag naka-off yung power, off totally lahat, walang kasi kukonsume pa rin ng although na mahina naman ang kinakain na battery, kukonsume pa rin siya. Tsaka nagkukos ng init to pwedeng lumiyab yung motor nyo bawa diba, mahirap na para dun tayo sa safe, gaya nga ng sinabi ko, dun tayo sa safety, ikakat natin yung power nito, tapos may manual tayo. Nakakuha nyo mga brad. Kaya ngayon i-testingin natin itong nilagyan ko na siya ng wire testing natin kasi hindi ko pa rin natetesting kung gumagana ba to. Kararating lang din lalagyan ko lang siya ng wire, tapos i-set up ko, ipapakita ko sa inyo kung paano siya nagpa-function ayun mga brad, bali kinonekta ko na, medyo lang sa paningin kasi mga haba ng wire natin pero tong pag-connection ko naayon sa ating ginawan diagram. Kung napapansin nyo, ito, imagine niyo na ito yung ignition coil natin na ikakat nya, yun ang imagine niyo. Tapos ito yung switch natin na dumirekta sa normally close. Tapos yung ignition, dumiretso. Lilagyan kong supply ito nga pala kasi kailangan natin matesting. Tapos itong relay, suniplayan niya ng number 30. Ayan. Tapos dumiretso sa susian. Ito yung pinaka imagination yun. Ito yung kunyari susian. Sususian ko na. Nag-activate. Sumindi to. Ito kunyari yung ignition. Ibig sabihin connected si ignition coil. Tapos papatayin natin. Ayan. On. Ngayon ang function naman ng natin nitong switch natin,
Halimbawa, magpa-park kayo, pupunta kayo sa mall, sa loob ng mall, o sa opisina nyo, ipapark nyo sa labas yung motor. Baga, ugaliin yung i-off lang to. Yan, para kahit na mabuksan ni ano yan, magkaroon ng supply yung ano nyo hindi niya ma-start kasi putol yung linya ng ignition coil nyo. I-off nyo lang to. Ngayon, pagdating nyo, siyempre hindi nyo makakalimutan na i-on to kasi kahit kayo hindi nyo mapapaandar hanggat hindi naka-on to Kailangan talaga i-on nyo siya. Yan, i-on nyo lang ganun, di ba? Tapos, halimbawa, maandar na kayo, mayroon tumutok sa inyo, tumabi o tumabi sa inyo, bigay nyo na yung motor nyo. Basta't nasa inyo tong susin to. Basta't hawak nyo to. Huwag nyong ilalagay sa susian sa motor nyo. Nakabukod to, kumbaga, nakasabit sa bewang nyo kung saan na madali nyong i-access in case na agawin yung motor nyo. Ngayon, pag medyo malayo-layo na siya, diskarte ka na, medyo lumayo ka sa kanya. O kaya pagkaagaw, ikaw na mismo tumakbo. Pagka medyo malayo ka na, i-off mo na siya. Hindi niya na mapapaandar yung kahit ano gawin niya. Ganyan. Ngayon, yun lang mga brad. So ayun mga brad, no. Dapat dito tayo kukuha sa ignition coil niya. Kaso hindi tayo pwedeng kumuha rito. Kasi kung tuwing ikakat mo yung supply nito, magkakaroon ng trouble, agent trouble ang ilalabas niya. Kaya hindi tayo kukuha rito. Kukuha tayo dun sa side stand na linya para maputol niya yung supply ng ignition. Dito tayo kukuha. Bali, binuksan ko na, inalis ko na yung ilalim. Ito lang, alisin nyo yung ilalim. Ayan, may tornilyo dito yan. Katulad dun sa nakaraang kong video kung paano ko tinanggal. Ganun lang din. Tapos, ang kukunin yung connection, ito yung sa side stand natin. Itong kulay blue na socket. Ngayon mga brad, ngayon mahirapan tayo. Gagawin natin, kukuha tayo ng dalawang socket na male and female para ma-connecta natin dyan. Tapos habaan na lang natin yung wire. Ngayon kukuha ko ng connector extension niya para makapag-trabaho tayo na maayos dito. Ngayon mga brad, bali tinanggal ko na yung kulay blue na socket. Ito yung pinaka male, yun yung female. Ngayon kumuha tayo ng ito, medyo luma na itong nakuha ko, sarado pa kasi yung mga motor supply, linggo ngayon. Ito male and female din. Tapos pinat ko yung magkaruktong na gano'n. Ito dinala ko sa yan. Ito yung dadalhin natin dun sa mismong bandang battery, dahil dun ko balak ilagay yung relay tsaka yung gadget, yung pinaka module natin. Dun ko lalagay. Kaya hinabaan ko na yung wire. Tapos itong male and female, ito yung sasalpak ko rito. Yan, yan yung nakasalpak. Yan yung sasalpak kong ganyan. Ito yung doon sa taas. Yan mga brad, kung nakikita nyo, may kabit ko na siya. Ito na yun. Yan. Tapos ito, bali ite-tape na lang natin sa gitang pa ganyan para medyo tago siya. Stand connection ng side stand to mga brad iaayos ko lang, tapos doon na tayo tututok sa may bandang battery mamaya. Ayan mga brad, bali na i-cable tight ko na siya at naigapang ko na papunta rito. Ayan ito, cable tight. Tapos ang dulo niya, ito na yung dulo niya. Dito tayo magkukuha, dito natin kukonekta yung common at saka yung normally close. Dito siya nakakonekta. Ito yung pinaka wire ng side stand. Ayun mga brad, bali na ikabit ko na siya. Ito yung pinaka module natin, yung relay ito, tapos ito yung switch. Ngayon ito yung galing ng side stand. Ayan, nakita niyo yung connection niya. Ayan, connection niya to switch. Ngayon diskartehan nyo na lang to kung saan nyo ilalagay. Pwede itago nyo, basta kailangan nakatago to, yung kayo lang nakakaalam, para kahit hiramin sa inyo hanggat di nyan na i-on to, hindi aandar yan. Ngayon tetestingin na natin kung gumagana tong wireless nya. Ngayon bali naka ano siya, naka on to kasi tetesting natin.
papaandarin ko. Ayan, may ilaw na. May ilaw na siya. Kaya maandar siya. Kung naririnig niyo yung makina niya, ayan. Ay, off mo nga. Ayan, namatay siya. Nga kahit i-ano niya rito, hindi siya andar. Kahit ulitin niya yung pag-start. I-ano mo, gano'n mo ulit. Yan. Napainda rin natin. Mamaya mo na ha. Ito yung switch niya. Ha? Oo. Pakita mo yung switch. Ito, pagka papatayin nyo siya, halimbawa inagaw sa inyo, papatayin nyo siya. Sige, patayin mo, maandar naman siya. Pakita mo. Ayun, off. Tapos kahit buksan mo siya rito, hindi niya mapapaandar yan. Nakasusi siya. Oo, kahit nakasusi siya. I-unlock mo na. Ito. Yan, activate na yan, ibig sabihin. Okay. Basta pag pinindot mo to, ibig sabihin activate na siya ulit. I-on mo na siya dahil in-activate mo na siya eh. Yan. Ngayon ang purpose nito, itong susi na to, syempre pirming nakahiwalay ito dun sa susi mo. Ito nakalagay lang sa bewang mo pag aalis ka, para in case na agawin sa inyo, may off mo siya. Hintay mo lang makalayo ng konti, may off mo siya rito. Ganun. Mamaya testingin natin. Mamaya tetestingin namin kasi ngayon medyo umuulan pa. Kaya mamaya tetestingin namin kung gaano kalayo yung kayang i-off. Ngayon ito naman, itong switch natin na nilagay, pag magpa-park ka, makakat niya na yung power. Nakakonekta rin to dun sa dito nga sa may side stand. Kumbaga isa lang ang cut nila. Kaya pagka in-off mo to, mamamatay din yung makina. Ayan. Ang purpose naman nitong switch na to, pag magpa-park ka, baga kahit anong gawin niya, hindi niya mai-on yung motor mo. Ayan. Ayan, naka-off tayo, di ba? I-on ko siya. Ayan, nang sumindi yung natin, panel, hindi mo siya mapapaandar. Bukas yung mga lights niya. Ayan. Ayan, Pero bukas hindi yan. maandar yung makina. Hindi mo mapapaandar yung makina niya. Ayan, hindi. Hanggat hindi mo ino-on to. Kumbaga sa park to. Kumbaga itong itong switch na to, pag magpa-park ka na. Kasi kung aasa ka lang dito sa wireless, wala, dala-dala mo yung wireless tapos malayo ka. Tapos hindi mo alam kung ano na nangyari sa motor mo. Dual pala. Oo. Kaya mangyayari, siya, baga dual purpose yung ginawa natin. Baga, ito yung manual safety switch niya. So yun lang, mamaya testingin natin kung gaano kalayo yung mararating nung activate nung wireless niya. Try uli natin. Medyo malayo-layo na. Ayun, okay na daw. Doon sa malayo na yun. Sa may no parking. Yun, layo na. Okay na. Ayun, pinindot ko na. Umandar siya kasi hindi siya andar pag hindi ko pinindot eh.